Francis Ngannou puspusan ang training kasama si Mike Tyson. Sinabi nga po ni Mike Tyson mga tol kung mamaliitin ni Tyson Fury itong si Ngannou, may kalalagyan daw si Tyson Fury. Tinuturo nga po ngayon kay Francis Ngannou yung mga matinding body shot. Alam naman ni Mike Tyson mga tol na hindi kakayanin i-outbox itong si Fury. Kaya kailangan dito pasugin si Fury at tama ng mga solid. Hindi pwedeng makipag-outbox dyan si Francis Ngannou dahil matatalo lang sa decision. Ito pa ang unang laban ni Ngannou sa boxing at isang Tyson Fury pa ang kalaban. Kaya advantage talaga lahat ni Fury mga tol. Kailangan talaga na Ngannou dito matinding diskarte kasama si Mike Tyson. Pero bilib din ako kay Ngannou mga tol, no? Hindi nagkaroon ng tune-up sa heavyweight. Dumiretso kagad kay Tyson Fury. Kahit sabihin natin na former UFC heavyweight champion itong si Ngannou, iba pa rin kasi pagdating sa boxing. Sinabi pa nga na Ngannou mga tol, isusunod niya si Deontay Wilder matapos kay Tyson Fury. Okay, abangan na lang po natin ang bakbakan ng dalawang yan. Sa ibang banda naman, Gervonta Tank Davis, sinabing sa susunod na taon daw siya mapapalaban. Early 2024. Ibig po sabihin niyan, January, February at March. Yan ang mga buwan na pwedeng mapalaban itong si Tank Davis. Hindi naman natuloy yung rumors na laban niya kay Keith Thurman. So sino kayang magandang kalaban ngayon ni Davis mga tol? Siguro rematch na lang kay Pitbull Isaac Cruz. Yan na lang magandang laban kay Davis ngayon. Pitbull Isaac Cruz, Stevenson at si Lomachenko. Kung sakaling aakyat si Davis sa 140 pounds mga tol, pinakamaganda kalaban niya talaga dyan si Teofimo Lopez. Minsan na rin umakyat si Davis sa 140 pounds laban kay Mario Barrios. Kaya hindi pa rin mawala yung posibilidad na bakbakan ni Davis at Teofimo Lopez. Sa ibang banda naman, Oscar De La Hoya sinabing super flat-footed itong si Canelo Alvarez. Pero sinabi naman niya sa isang interview na papabor siya kay Canelo. Magkakaroon lang daw talaga ng trouble si Canelo kay Jermel Charlo. Mas mahirapan daw si Canelo ngayon pero makuha pa rin ang panalo. So Canelo, obviously he's very flat-footed. Heavy inside the ring. He literally walks like he has quicksand on his feet. But I think that if he throws those big bombs on Charlo's arms, obviously during the rounds his arms will come down, and in the later rounds Canelo will chop him down and eventually maybe stop him. But if Charlo keeps his jab, double, triple, double, up, down, and throws combinations and moves and stays this distance, he can give Canelo a lot of trouble. Just like Bivol, he was throwing punches, coming back out. Throwing punches, coming back out. Keep your distance, use your jab, boom. Should be an easy win for Canelo, or should be a masterful performance by Charlo. Yan po ang prediction ni Oscar De La Hoya. Ngayong September 30 na po yan mga tol at pwede rin talpakan ng laban. Yamado si Canelo dyan kaya mas malaki ang panalo kung si Jermel Charlo ang tatayaan. Sa ibang banda naman, kumakalat nga po sa Twitter ang pagbagsak ni Yordenis Ugas. Undercard kasi ang laban ni Ugas kontra Mario Barrios ngayong September 30. So kumakalat nga po sa Twitter yung pagbagsak niya at lumabas sa ring. Ang kalaban niya dito mga tol si Brian Castano. Okay mga tol, abangan na lang po natin yung mga karagdagang updates. Sa ngayon kasi medyo wala pang balita.